nandiyan sila, bahagi ng ating buhay. Kahit magkikip mata, kahit magbingi-bingihan, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Agenda, agenda, agenda. Kahit nasan ka, nakikita at naririnig, apektado ka. Kahit magkikip mata, kahit magkibit balikat, nararamdaman. Agenda, agenda, agenda. Kahit di pag-usapan, nararamdaman. Sa bawat kibot galaw natin, nakakaapekto sa atin. Pag-usapan natin, harapin natin sa agenda, agenda, agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Ang ating agenda, tinuturing po na pinakamahalagang okasyon para sa ating mga Kristiyano ang taunang paggunita sa mahal na araw, kung saan inaalala po natin ang wagas at dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Maliban po dyan, tampok din tuwing Semana Santa ang iba't ibang istorya ng pagbabago at pagsasakripisyo. Alamin po natin ang ilan sa mga natatanging kwento ng ating mga kababayan. Abangan po ang mga detalye sa ating agenda report. Isang makabuluhang talakayan naman tungkol sa life-changing story ng isang kilalang pastor ang hatid po sa atin ng Agenda One-on-One. Kasama po si Pastor Bill Ojero. Ako po si Joel Villanueva. At ito ang ating agenda. Ay isang daluyan ng pagpapala. Hindi man po maihahalin tulag ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Bawat isa po ay may kanya-kanya ring kwento ng pighati at sakripisyo. Panoorin po natin ang agenda report. Dakila at mayaman ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos para sa sanlibutan. Yan ang magandang mensahe na hatid ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Bagamat makapangyarihan, siya ay nagpakababa at nagsakripisyo upang matubos mula sa kasalanan ang buong sangkatauhan. Sa ating modernong panahon, marami sa ating mga kababayan ang patuloy na nagsisilbing inspirasyon ng pagsasakripisyo at pagbabago. Hindi biro ang dedikasyong inilaan ni Nanay Baby sa halos 25 taon nitong paglilingkod sa SOS Children's Village sa Muntinlupa City. Bagamat walang sariling anak at asawa, lubos niyang naipapadama ang pagiging isang ina sa mga abandonado at naulilang mga bata. Parang tunay na mama. So, inalagaan yung mga bata. Pero dito sa SOS parang unang-una talaga dahil marami silang mga sad experience ba sa buhay. So, parang sinisikap ng isang mama ng SOS na ma-heal yung what is inside, ano yung mga karanasan nila. Isa lamang si Nanay Baby sa daan-daang mga volunteers na inaako ang responsibilidad sa pagiging ina sa maraming bata. Being orphan din ako, alam ko kung paano kahirap yung walang nanay. So nakikita ko sa kanila talaga yung pangangailangan. So hindi ako nahirapan na magbigay sa kanila ng pagmamahal kasi yun din yung hinahanap ko noon na napunuan din nung nag-alaga sa akin eh. Nito lang Enero, naging laman ng mga balita ang katapatang ipinamalas ni Johnny Villon, isang pushcart retriever sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Bagamat hirap sa buhay, hindi siya natuksong ang kinin ang napulot na envelope.
Nung nakasan po ako sa parking area around 5:45 in the afternoon, sa likod po ng tindahan, may napuna po akong isang envelope, yung transparent envelope po. At napuna ko po at nakita ko po sa ilalim ng postcard at inaakala ko lang po na isang dokumento lang po yun. Nagulat po kami lahat. Nung binuksan niya po is tigwa $100 bills po. At binilang niya po isa-isa at umabot po ito ng 48 pieces po. At dahil sa kabutihang loob, nagbukas ng pinto ang maraming pagpapala, hindi lamang para sa kanya, kundi maging para sa kanyang pamilya. Iba't ibang grupo at mga sikat na personalidad rin ang kumilala sa kanyang natatanging katapatan. Isa na riyan ang TESDA kung saan hinirang siya bilang Ambassador for Honesty. Maliban dyan, nagkaloob din ng TESDA ng scholarship para kay Johnny at sa kanyang mga kaanak. Sa kasalukuyan, nag-aaral na si Johnny ng Food and Beverage Services NC2 sa TESDA. Maraming mga blessings na dumating po sa, lalong-lalo na po sa pamilya ko. Tapos yung mga papuring mga natatanggap ko galing sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko. Samantala, pagmamalasakit sa kapwa ang ipinamumuhay ngayon ni Paul sa kanyang pagtulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa Leyte at Samar. Aktibo si Paul bilang volunteer ng Operation Blessing sa pagbibigay ng tulong pangkabuhayan para sa mga biktima ng kalamidad. As a volunteer of Operation Blessing, ay isang daluyan ng pagpapala. Walang Operation Blessing ay nagpapagawa ng boat na design yon para sa pangingisda sa Giwan, which is side ng Pacific Ocean. So malaki ito at talagang makakatulong sa mga mamamayan or mangingisda ng Giwan, Eastern Samar. Bukod sa pagiging coordinator, nagdi-disciple din ako. Ang kahalagahan ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa ay ilan lamang sa mga katangian na isinabuhay ng ating Panginoong Hesus. And Miss Paula is now a princess of my King Jesus. Sa kabila po ng mga pagsubok, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nakaranas ng panibagong pag-asa at pagbabagong buhay. Narito po ang ilan sa kanila sa pagpapatuloy ng Agenda Report. Marami na tayong napanood ng mga kwento ng pagbabagong buhay, lalo na tuwing mahal na araw. Subalit may hatid na natatanging inspirasyon at pag-asa ang pagbabagong buhay ng ating mga kababayan na nakaranas ng mayamang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Isa nga sa magagandang patotoo ang kwento ni Paula Salvosa o mas kilala ng marami bilang si Amalayer. Taong 2012 nang kumalat sa mga social networking sites ang kanyang video na pinagsasabihan ng isang babaeng gwardya ng LRT. Sinecheck na niya yung bag ko, nagsumigaw yung isang guard, sabi niya, "Miss, yung bag mo, palagi sa x-ray machine." Nagpanting yung tenga ko kasi ayaw ko sinisigawan ako eh. So halfway through, pinunsundan niya ako, sabi niya, "Miss, anong problema mo?" Sabi ko, "You are my problem." So pumalag ako talaga, doon ako nagalit. So I'm a liar. So you're telling me I'm a liar. I'm a liar. Agad na umani ng mga negatibong reaksyon mula sa ating mga kababayan ang ipinakitang asal ni Paula sa video. I got so depressed. It came to a point where I wanted to run away, change my name, and just never come back. Sabi ko, ayoko na dito. I don't want my name anymore
ang hirap i-explain kung paano yung pinagdaanan ko nung time na yon kasi hindi talaga siya madali eh. It was not just the Philippines condemning me. It was not just the Philippines saying the painful words about me, killing me with words. You know, it was the whole world. And it was not easy. Ito lang ako, di ba? Parang it was too much for me to handle. Ang yugtong ito sa kanyang buhay ay itinuring niyang isang masamang panaginip na nais na niyang makalimutan. Gayunpaman, nagsilbing daan ito upang kaniyang maranasan ang mayamang pag-ibig ng Diyos na nagpabago sa kanyang puso at buong buhay. Sa ngayon, aktibo nang naglilingkod si Paula para sa Panginoon bilang mga awit sa kanilang simbahan. Ang sabi ko kasi dun sa tweet ko, I just want my normal life back. Until, yun nga, someone replied to my tweet and told me, you know, Paula, God loves you so much and He will restore your life even more abundant. The best decision that I have ever made in my entire life, and that is to accept Jesus Christ as my Lord and Savior. And I told myself there's no more turning back. And this Paula is now a princess of my King Jesus. Samantala, laki sa mahirap na pamilya si Myra. Ngunit dahil may angking galing sa pagkanta, naging puhunan niya ito sa pagkamit ng kanyang pangarap. Nung na-stroke ang mama ko, kinailangan ko po yung mas madali at mas malaking pamamaraan para magkaroon po kami ng pampagamot niya. So the quickest way that I knew how sa pagkanta ay sumama sa banda nga po na mag-a-abroad. Ngunit kung anong liwanag at ningning ng entablado sa tuwing kumakanta si Myra, may kasabay naman itong madilim na yugto sa kanyang buhay. Ilang beses na siyang nabigo sa pakikipagrelasyon at ang pinakamatindi niyang pinagdaanan ay maging isang battered wife. Puerto Ricano po itong mama na ito, pero sa loob po ng isang taon, pinabayaan po niya kami. Pero meron lang pong isa akong nakilala na Pilipino, pero ganun pa man sa madaling sabi, you know, you fast forward, naging asawa ko po. Pero in the 7 years that we were together po, hindi rin po naging maganda yung buhay namin. Yun nga po, nagkamali po uli ako. Little did I know, I didn't know the guy much. And I didn't realize na he was a very violent person. Sa tulong ng isang kaibigan, nakilala ni Myra ang ating Panginoon bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Dito na nagsimula ang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang musika na nagsilbing first love niya ay naging instrumento rin ng ating Panginoon upang mabago ang kanyang buhay. So pumunta po kami sa church. And it was music. Yung worship song po na narinig ko na hindi ko maintindihan, ngayon lang po ako nakarinig ng ganung kagandang kanta na hindi ko pa naririnig yung message ng pastor. Ay talagang na-touch na yung puso ko. I am so blessed to be stressed, too anointed to be disappointed po. I am just, you know, very, I am so humbled. I am so honored na ako po na sino ba ako? That God will really pay so much attention to me. Tunay nga na kahit ano pa ang ating nakaraan, ay hindi natitinag ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. At lagi siyang handa na tayo ay patawarin, baguhin at pagpalain. Lahat tayo dadaan sa problema at pagsubok. Pero we can overcome trials and problems if we would remain in Christ. So in this, I would give you 3 A's. The first one, approach God. Huwag kayong mahihiya sa Panginoon. Number 2, mahalaga na you admit your weaknesses and sin. And then, we have to accept Christ, the third. Sa panahon na ito ng Semana Santa, tayo ay muling abala sa mga nakagawiang paggunita sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesus. Subalit higit pa riyan, naway huwag nating kalimutan ang tunay at hindi nagbabagong mensahe ng dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Ito ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos na hatid ay kapatawaran, magandang kinabukasan at buhay na walang hanggan. Para sa sino mang sa Kanya ay magbalik loob at sumampalataya. Kinakailangan kasi
you spend your faith eh. Mapalad po tayo at kasama natin ngayon si Pastor Bill Ojero upang samahan po tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Pastor, magandang umaga po and welcome to the show. Magandang umaga, Sek. Pastor, siguro yung una kong itatanong, no, yung life story niyo, you spent 19 years in prison. More than yung binabanggit niyo nga po, no? But can you tell us yung buhay po ninyo nung nasa loob kayo at nung siguro bring us to that day, yung first day nyo na nabilangguho kayo. Ano yung feeling at ano yung naging buhay po ninyo for more than 19 years? Well, before my conviction kasi, so I was detained muna. Opo. Yung 6 months, so nandun na kagad yung, mabilis kagad ako mag-adjust eh. Kasi even when I was much younger, meron ako mga experience ng jail. Opo. So nung dito na mahuli na ako, excuse me, ay nung dumating ako sa jail, meron akong 4 na kaso kagad. So, alam ko naman na hindi natatagal yun dahil speedy trial nga. Tapos nag-martial law, inabot kagad ako right after my apprehension, a month after, martial law na eh. Yes. So, mabilis sa mga trial. So, in 4 months time, sentensyado kagad ako sa 4 na kaso. Yes. Yung 2 holdapan ng Philippine Airlines, pagpatay, at saka nabigong pagpatay. So, when I was submitted to the New Bilibid Prison, maximum security inmate ang classification ko. Yes. Kasi mataas yung sentensya ko. At alam mo na medyo matagal to. Yeah. Matagalan ito. So, wala akong talagang kabalak-balak na magpakulong ng matagal. Oo. So, from the beginning pa lang sa detainee time ko, takas na kagad ang iniisip ko noon. Tumakas. I would rather die kaysa sa tanggapin na lang na makukulong ako na matagal. So, ganun yung mindset ko. Mentality. So, nung nadala ko sa Muntinlupa, para akong bagong graduate ng PMA, parang reserve officer ka. Kasi before arriving to Muntinlupa, ako yung mayor de mayores ng Sputnik lang sa Manila City Jail. Yes. So, yung short time ko doon, establish kagad yung leadership ko eh. Kaya pagdating ko sa Muntinlupa, siyempre merong mga hardcore doon na dinatnang ko. Ang classification ko na sa pangkat, bagito. Pero, para kumbaga sa para kang PMA, para ang PMA year ka eh. Yung, nandun na kagad yung respect. Kasi, kwento mo dati nang napagkukwentuhan nila bago ka nakulong, bago na Kilala ka na, naririnig-rinig ka na. At saka yung mga co-accused ko kasi mga tinatawag na kakosa, nauna sila sa akin ng 2 years. So, they build me up. Yeah. Kaya si Bill, dadating dito yan, ganyan, maliit yan, pero matindi yan. Ganyan, mga tipong And sir, yung buhay dun sa loob, paano kayong nakapag-adjust? Hindi ko nga tinanggap eh. Hindi ko tinanggap talaga yung sitwasyon ko. From the beginning, sabi ko, mamamatay na ako pero tatakas ako. Tatakas. So, nakatakas kagad ako in 7 months eh. So, isa ako sa pinakamabilis na nakatakas doon. And then, nung nakatakas kayo, ano nangyari? Well, I was a fugitive for 7 months. Pero I was recaptured. And then, I underwent heavy punishment. At Pag nahuli ka kasi, kadinado ka, tapos tatapon ko sa Bartolina, half ration, hard labor, bawal ang banig, kunan, kumot, lahat. Bare cement talaga ang tulog mo. For 6 months. At dun ho, sa mga time na yun, naiisip nyo pa ba na tatakas ulit ako? Yeah. I was really determined to escape. Gumawa pa ako ng 6 na beses pa? 6. 2 tunnel, isang talon bakod, isang salisi, isang sewerage canal. So madami talaga. Yung freedom talaga, grabe. Then I was ambushed sa vapor. Yes. During the ship, yung pag-ship pabalik sa akin, inambush ako ng bahala na gang. Yes. And it was almost fatal. Dami kong tama. Wakwak yung dibdib ko, kili-kili. Doon sa barko. Yes. But I survived the ordeal. Makadating ako sa Muntinlupa, diretso sa ospital ng Muntinlupa. Tapos that was the time na nakita ko ulit yung mag-ina ko. After so many years, dahil tapos na yung komunikasyon namin my wife abandoned the relationship. Nung nasaksak ako, sumulat yung mga kapatid ko sa Amerika.
Even mas mamamatay na siguro si Bill, dalawin mo naman. Nung ibalik ako sa Muntinlupa, siguro nagpagaling muna ako sa ospital. And then nagkaroon kami ng brief reconciliation ng misis ko. Yes. Dumalaw siya ng mga ilang weeks pa uli. And then, inaway ko na naman siya, di wala na naman siya. And then, nagkataon naman na merong isang missionary woman na she was so persistent in, kasi siga talaga ako. Ako yung, sa akin pinagkakatiwala yung overall gang boss. Yes. Ako yung kanyang, kumbaga sa mafia, ako yung consigliere niya. Ako yung advisor niya. Bill, si Mami Olga, paano ba yan? Gusto mag-Bible study rito. Naku, ako nang bahala dyan. Pag dumadating yung missionary, sabi ko, Mami, you're coming to the wrong place. Mga Kristiyano kami dito. Tignan mo laki-laki ng altar namin. Ganun ako yung kilosopo ko. Siguro ang kulit-kulit. Siguro bandang uli, nag-usap kami ng gang boss. Kaya ko payagan na natin. Meron din naman tayong benefit dyan. May mga binibigay siya mga toiletries. Noong mga 2 buwan na siya nagba-Bible study, dami na eh. Di medyo, ako, diehard ako noon eh. Na yung dati kong religion eh, kumbaga sa medyo parang... Dito na ako mamamatay. Oo, na-threatened ako. Sabi ko, ba't ang dami na? Pero nakita ko, nagbabagong buhay yung mga umaatin sa kanya. At hindi pa kitang tao lang. Oo, kilala ko yun eh. Yung mga umaatin sa kanya, mga kilala ko yun, mga pasaway talaga yun May sungay talaga. Oo. Tapos yun, nabigyan ako ng Biblia nung misyonarya. When you read the Bible, ano yung time na tumimo sa puso mo na talagang may mas mataas at mas magandang plano ang Diyos sa'yo? Meron akong box, puro pornographic yun, at saka yung mga istorya ng mga infamous na tao. Pero may Biblia eh, yung maliit. Nahawakan ko yun. Sa dami ng mga libro Oo, doon? nahawakan ko. Alam ko siya. Siya lang yung pinakamalitong, ganun lang yun eh. Hindi ko siya binitiwan eh. Tapos dinampot ko siya, binasa. Natatanda ko Matthew chapter 11. Yun, sapul na ako dun sa 11:28. Yun na yun. Yung sabi ng Diyos, come to me. Kayong mga nabibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin. Nung binasa ko yun, hindi naman kagad ako tumanggap sa kanya. Inipit ko yung daliri ko sa page eh. Tapos nagkaroon ako ng mabilis na parang binalikan ko yung, parang ang ginawa ng Panginoon, ni-rewind niya yung buhay ko eh. On the screen of my mind, yung kamusmusan ko hanggang sa pagluluko, pinakita niya eh. Tapos yung binalikan ko siyang basahin, wala, lumuhod na akong bigla eh. Tapos yung iyak ko, para kang bata. Pero inch by inch talaga yung paglago ko. Naiisip ko pa rin, tatakas. Naiisip ko pa rin. Pero ang ano diyan, ang pagkakaiba, natatalo ko na siya. In a way, overcomer ka na ng mga thoughts na na yung parang meron talaga na tumutulong na sa'yo. At Sir Bill, kasi yung time na to, dito kayo yung nakilala ho kayo eh, no? Kahit na nasa bilangguan kayo, nakilala kayo. Ito yung ginamit ng Lord para magkaroon kayo ng influence doon sa loob. Ano kung nangyari at siguro pumas forward tayong konti. Anong ginawa ng Diyos at the end of the day, nakalaya po kayo? Well, yun nga, sinuko ko yung buhay ko. Tsaka walang paligoy-ligoy. Serve kagad ako. Tsaka iba na kagad yung tapang ko eh. Yung mga kalaban naming dormitories, pero pinapasok namin yung para lang mag-Bible study tsaka mag-mini concert. Meron na akong grupo noon eh. Tapos, hindi namin iniisip na pwede kaming ambushin doon, patayin doon sa loob. Basta, punta lang ako. At knowing nakilala kayo dating opisyal eh, mataas eh. Kumbaga sa kumbaga sa 3-star general kayo, tapos biglang... So nawala lahat yun, nawala yung takot na yun, yung pangamba. Biglang nilabas ako sa papuri. Nakakulong ako. Pinakanta ako sa papuri 2. May gwardiya akong 4. Ayun yung una kong exposure sa laya. Nasundan naman na ni-record yung isang dakot ng kanyang himala, yung 10 composition ko, ay mga composition ko. Tapos nasundan at naging best-selling album ho yun. Grabe. And sir, siguro yung ngayon mahal na araw. Pag binabanggit yung Semana Santa, mahal na araw. Ano yung pagkakaiba ngayon na paano mong i-describe ang mahal na araw sa iyong buhay? Well, sa buhay ko ngayon talaga, actually, sa edad kong to, sabi ko nga kanina, may kausap din akong Christian artist kanina. Sabi ko, ito na yung mga huling taon ko. Sabi ko, if I will be really leaving a legacy, yung mga last hura ko, puro Lord talaga yan.
Tsaka wala na yung mga sugar-coated na sharing. Puro diretsa. Kung kinakain, puro mga last days na mensahe. At Pastor, pag may na-encounter ka na ordinaryong tao, ordinaryong Pilipino na sinasabing, wala nawawalan na ako ng pag-asa Wala akong pag-asa sa buhay, etc. Ano yung lagi mong nasasabi sa kanila? Yun ang talagang mga gusto kong encounter. Kasi yun ang talagang very, Kasi pinaniniwalaan ko kagad, meron kagad akong discernment nun na this guy is given to me ng Panginoon. Para talaga, maski taxi driver siya. Katulad ngayon, pagpapunta ko dito, from Makati, tinaxi ko to. Yung taxi driver, dahil naririnig niya, sabi ko, may tumawag sa akin. At tinawagan ko pala misis ko. Sabi ko, uunahin yata yung libro ko kaysa sa pinikula. So, I will be busy. Magsusulatiyak ako, sabi ko sa misis ko. Siguro, pinipick up ng driver yon. Sabi niya, sir, ano ba kayo, writer ng mga kwento? Sabi ko, hindi, isusulat ko yung kwento ng buhay ko. Sino po ba kayo? Yun, start na. Hanggang sa binaba niya ako dyan sa Zoe. O talagang puro, siya mismo nagsabi sa akin, God bless you, sir. God bless you. So, yun, tuwan-tuwa ako pagka kaya kong bigyan ng pag-asa ang mga tao. At sa mga Kristiyano naman po na tumanggap na sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at nanlalamig at nagtatanong din na paano ba ako tatatag yung kagaya ng pananampalataya ni Pastor Bill? Ano hong naipapayo niyo sa kanila? Kasi sa akin, kahit sabi mo pang 2,000 scriptures ang memorize mo, kung hindi mo naman ginagamit, kinakailangan kasi you spend your faith Gamitin mo yan Alam mo naman maraming mga ligaw at saka mga kawawa Share lang na share, kahit sa jeep, kahit saan. Siguro, Pastor, yung huli kong itatanong, ngayong Semana Santa, ngayong mahal na araw, ano niyo yung nais niyong ibigay mensahe sa ating mga tagapakinig? Well, ang masasabi ko lang unless na lang ng isang tao talaga, kilalanin niya talaga ng totohanan. Kasi Jesus is the man they thought they knew Parang para sa akin, kala nyo lang. Kasi kung makikita mo talaga ang Panginoon, iba na rin talaga ang sinabi talaga ng Panginoon sa mga disciples niya. I am pertaining to the disciples right now. Ibig sabihin sa mga Christian to. Minsaheng Kristiyano to. Itong sinasabi ko. If you want to follow me, carry your cross. Deny yourself and follow your cross. Hindi yung, kasi ang kinukuha ngayon yung magagandang scriptures na dumating ako dito para kayo magkaroon ng buhay na masagana. Ayun. Kaya lahat ng mga diskarte sa negosyo, ginagawa. Imbis, paano naman ang Panginoon ay magiging talagang kalugod-lugod sa atin? Sabi nga, delight yourself unto the Lord. Yun lang ang ibig sabihin. Kasi, halimbawa, katulad ngayon, natutuwa ako Semana Santa Kasi pag Semana Santa, mabenta talaga ako Kasi yung buhay ko, para bang talaga, para bang yung istorya ng makakasama ng Panginoong ipapako sa krus. Yung isa doon sa dalawang yung tipong gano'n Ngayon, meron ako mga schedule ng mga krusada sa mga out of town, di ba? So, masaya ako kasi yun ang yung manifestation ng lasting gratitude ko sa Panginoon. Yung sabihin talaga yung kabutihan niya. Well, Pastor, maraming salamat po. God bless you more. It's a pleasure Salamat and po. blessing ko na nakita ulit tayo. It's been a while. Salamat po. Tutok lamang po kayo at magbabalik po ang ating agenda. Kilala po ang mahal na araw bilang panahon ng pagninilay-nilay at pagbabalik loob sa ating Panginoong Yesus. Pero higit pa po rito, sana po ay isa puso natin at huwag nating kalimutan ang tunay na mensahe ng kaligtasan para sa lahat. Iyan po ang dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo at kailanman hindi po ito mapapantayan ni numan. Kung atin lamang pong tatanggapin ang kanyang walang hanggang pag-ibig, sigurado pong magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan at buhay na walang hanggan.
Ito po ang ating naging agenda. Ako pong muli, si Joel Villanueva, na nagsasabing sa agenda nating ito, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Araw-araw, nandiyan sila, bahagi ng ating buhay. Kahit magkikipata, kahit magbingi-bingihan. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Agenda, agenda, agenda. Kahit nasan ka, nakikita at naririnig, apektado ka. Kahit magkikipata, kahit magkibit-balikan, nararamdaman. Agenda, agenda, agenda. Kahit di pag-usapan, nararamdaman. Sa bawat kibot-galaw natin, nakakaapekto sa atin. Pag-usapan natin, harapin natin.